Kumusta kayo? Kumusta ang ating mga kaibigan dyan na bumabiyahe kay Lalamove at kay Transportify? Saka ang ating mga viewers na walang sawa na nanonood sa atin, kayo po ay aking kinukumusta. So by the way, okay naman po tayo kay Lalamove at kay Transportify. Okay naman din ang kitaan natin dyan. Basta tulad ng aking mga nasabi ay kailangan meron tayong diskarte at meron tayong plano bago tayo bumiyahe kay Lalamove or Transportify. Yung plano na yon ay kailangan nating susundin. Kailangan natin mag double book at kailangan alam natin kung saan yung pinakamaraming booking na lugar sa ganyang oras. Example, sa umaga bago tayo bumiyahe kay Transportify or kay Lalamove, kailangan gabi pa lang ay nakakuha na po tayo ng ating mga advance booking para kinabukasan. So kinabukasan pagkagising natin ay ready na tayo pumunta sa ating nakuhang advance booking kagabi. So isa yan sa mga plano na aking sinasabi, yung kailangan natin pagplanuhan muna yung gagawin nating biyahe para kinabukasan. Pero kung just in case na hindi tayo nakakuha ng ating advance booking para kinabukasan, ang next na gagawin naman natin na plano ay kailangan sa oras na ito ay alam natin kung saan yung pinakamaraming booking sa lugar na ating pupuntahan. Example, ngayong umaga ay alas 6 ng umaga, kailangan yung oras na yon ay alam natin na kapag pumunta tayo sa lugar na yon ay maraming pumapasok na booking sa atin. So kailangan natin mapumunta sa mga lugar na alam natin na maraming booking. So after natin makakuha ng booking ay kailangan naman natin mag double book. So sabi ko nga sa mga nakaraang video ko ay wag na wag kayong aalis or wag na wag kayong magdi-deliver ng isa lang ang inyong karga, dahil sinasabi ko nga po sa inyo na sa mahal ngayon ng diesel or gasolina ay magiging lugi na ang inyong biyahe. Kumbaga parang yung isang booking nyo ay parang pinambayad nyo lang din sa gasolina na inyong ikinarga sa inyong sasakyan. So kailangan talaga is naka double book tayo hanggat maaari. Sa Lalamove kasi is allowed naman or legal naman yung double booking. So kailangan lang din naman natin na ipaliwanag sa ating mga customer na ang double booking is legal at pinapayagan ni Lalamove. Pero sa Transportify ay legal din naman ang double book, pero kailangan yung i-double book mo is naka-saver, hindi pwedeng yung regular. Wag na wag po natin na tatangkain na i-double book yung mga regular booking na Transportify dahil bawal po yun sa platform nila. So ganun din kay Lalamove is kapag naka-pooling or naka-regular is allowed naman din tayo na sabayan yung deliver na yun. Wag lang yung naka-priority. Saka hanggat maaari, wag nating i-double book yung mga pagkain. Kung mga pagkain yung ipapadala nila is kailangan irekta na natin sa drop off location. Ayun. Ito nga pala, ito mga nakarang araw kasi ang ginagawa ko ay bumabiyahe ako kay Move It. So ako ay nagmo-motorcycle taxi. Bali dati kasi ang ginagawa ko is biyahe kay Transportify, biyahe kay Lalamove, then susundutan ko ngayon ng Move It or ng mototaxi. Napag-isip-isip ko lang din naman kasi na mas mahirap kasi kung ang gagawin mo is alternate. Magdi-deliver ka kay Lalamove, then magmo-mototaxi ka naman kay Move It. So naisip ko na mas nakakapagod at mas hassle yung ganong klaseng setup. Kaya ang ngayon napagdesisyonan ko na isang platform na lang ang gagamitin ko. Matagal kong pinag-isipan itong bagay na to. So naisip ko kasi kung magkano ba yung average na pwede kong kitain kay Lalamove or kay Transportify, then magkano yung expenses ko, then yung lalabas na neto ko is yun yung pinaka sarili kong kita. So ganun din, chinek ko rin kay mototaxi kung magkano ba yung aking mga nag-gross sa kanya at kung magkano ba yung nanineto ko sa kanya or yung natitake home ko, is wala naman din pinagkaiba masyado pagdating kay mototaxi or yung
kinikita ko kay Move It. So example na lang din, no. Ito kasi ang unit ko kasi sedan, ito kotse. So nakapasok ako sa 200 kg na category ni Lalamove and ni Transportify. So ang average na aking nag-gross sa biyahe ko dito is pumapatak ng 3,000 or to 3,500. Then sa 3,000 to 3,500, sabihin natin LS na natin yung top up, di ba? LS na natin yung gas. So kaya ko namang kumita din kay Lalamove ng neto or yung pinaka overall income na take home ko ng hanggang 2,000. Yun, maghapon na yun. So 2,000 pesos. Well, nung sumubok naman ako kay Mototaxi, yun nga kay Move It. So ang nag-gross ko din sa kanya is pumapalo din ng mga 2K or 2,000. Then magkano lang naman ang gas ng napapakarga ko sa kanya is mga nasa 350 pesos. So kumikita rin naman ako kay Move It ng mga nasa 1.8, mga ganon. Minsan 2K, malinis na yon. So niisip ko ay hindi naman nagkakalayo yung pinaka naneto ko kay Move It sa kay Transportify. Is namili na lang ako kung saan ba talaga na ako nababagay. So ito nga, ang naging basihan ko din is yung maintenance ng sasakyan. Well, by the way kasi sa motor kasi dalawa lang ang gulong. So kapag nagpalit ka ng gulong is dalawa lang din ang bibilin mo. Then hindi naman ganon din kamahal ang gulong ng motor. Iko-compare mo sa kotse. Kapag nagpalit ka ng gulong ng kotse, 4. Then yung gulong ng kotse is magkano isa, 'di ba? So ganon din sa change oil. Sa kotse kasi is kailangan ay nasa 4 na litro ang kailangan mong bilhin na langis. Sa motor ko naman is ano lang, kumbaga 1 litro lang, mga ganon. So napakamura ang maintenance ng motor ikukumpara mo sa maintenance ng kotse. Yun. Saka isa pa na nakakaapekto rin sa kailangan mong maintenance ng ating sasakyan ay yung syempre pang ilalim. Kapag sa tingin ko kasi kapag mas lalong bumibigat ang karga ng ating mga sasakyan at ito ay araw-araw natin kinakargahan ng mga mabibigat, sa tingin ko kasi lalo na sa kotse sa tingin ko is madaling masira yung pangilalim niya. Kasi ang kotse naman kasi is hindi naman talaga siya dinesign para kargahan ng mga mabibigat, 'di ba? Ng mga item, ng mga parcel, ng mga delivery, 'di ba? Hindi naman talaga siya naka-design. Kasi usually sa kotse naman kasi usually ang sinasakay mo lang naman dyan is mga nasa, minsan ikaw lang mag-isa papasok sa trabaho or minsan dalawa lang kayo, di ba? Hindi naman kasi napupuno yung kotse, di ba? Kung 5-seater tong kotse, hindi naman araw-araw is 5-seater kayo nakaupo dito. So ganun, bali kung mas mabigat ang karga ng ating sasakyan, lalo na tong kotse, is mas madaling masira yung mga pangilalim niya. So ganun din ang principle niya pagdating sa delivery. So niisip ko kasi kung papasok ulit ako sa Transportify or kay Lalamove, is much better na kunin nyo yung mga mas malalaking sasakyan tulad ng mga L300, mga Isuzu Travis, mga ganon. So bukod sa malaki na yung sasakyan nyo at talagang yung pangilalim na mga yan ay talagang malalaki, matitibay, yung mga nabanggit ko na sasakyan, mga L300, Travis, mga ganon, mga 2,000 kg na sasakyan ay talagang nakadesign para kargahan ng mga mabibigat or nakadesign talaga para sa mga kalsada na baku-bako. So syempre yung mga bushing yan, yung mga suspension yan is malalaki. Hindi kumpara sa kotse na ang suspension ng kotse ay mga maliliit lang. So ganun, 'di ba? Kung meron kayong sasakyan na sa tingin ninyo ay mga malaki or mga L300, yun yung pinaka the best na ipasok kila Transportify at kila Move It. Dahil bukod sa mas malaki na yung rate, mga makadalawa o tatlong biyahe lang kayo,
libo kagad ang kikitain ninyo or mga 4 na biyahe lang araw-araw. Kung hindi katulad sa kotse, sa mga sedan is kailangan natin lumagari ng maraming beses araw-araw para ma-meet natin yung certainly income na nais natin na makuha araw-araw. Bukod sa nabubugbog na yung ating sasakyan, yung ating kotse ay mas madali. Kumbaga yung lifespan ng ating kotse ay mas napapadali natin. So mas tingin ko talaga is mas maganda talaga kung yung ipapasok natin sa sasakyan sa Lalamove and Transportify is mas malalaki. Bukod sa malaki na yung sasakyan, maraming may kakarga, mas malaki yung rate at mas tumatagal siya sa ganong klaseng larangan ng trabaho, yung ating malalaking sasakyan. Ito, may nangihingi pa ng barya sa atin, bibigyan natin. Ito, bigyan natin ng barya. Yan. Yeah, may 10,000 ka plus dalawang sakong bigas. Salamat, magkakatotoo. Ayun, binigyan pa tayo ng 10,000 at isang sakong bigas daw. Okay, sige, tuloy natin. So yun nga, bali sa motor naman kasi is isang tao lang naman yung sasakay ko eh, di ba? Yun nga lang, pagdating kay Move It is hindi mo talaga may iwasan talaga na kapag mainit, tulad nito, naka-aircon ako sa loob ng kotse, so kahit tanghaling tapat ay komportable pa ako. Pero pagdating kasi sa mototaxi talaga, alam naman natin na kapag mainit talaga is tunay talaga mainit talaga. Kawawa yung ating mga katawan, masyado tayong na-expose sa mga pollution, sa init, sa alikabok, di ba? Kailangan nating tanggapin na lang din yon. Kasi yun din ang ating pinasok na trabaho, so hindi tayo pwede magreklamo pagdating sa ganun. So ganun din kapag naulan, so basa kung basa, di ba? Kailangan din natin tanggapin yon, hamunin yung ating sarili para makaya natin lagpasan yung mga ganung klaseng pangyayari na pwedeng dumating sa atin. So ganun naman is pagdating sa motor is na maliit lang naman din yung maintenance ng motor, di ba? Tulad na nasabi ko, 2 wheels lang siya. Kung papalitan mo siya ng gulong is 2 gulong lang din. Ano pa ba yung mga maintenance na motor? Yung change oil niya, di ba? 1 liter lang din. Tas mga hindi naman ganun kamamahal. Pero yung income na nadya-generate ng mototaxi versus yung income na nadya-generate ng mga TNBS, tulad mga Grab, InDrive, Lalamove, mga Transportify na mga sedan category is hindi naman nalalayo sa kinikita din ng mga mototaxi sa pang-araw-araw. So yun, isa yun sa mga factor na kung bakit is naisip ko mag-shift from four wheels driver then papunta sa mototaxi. So yun nga, saka isa pa sa kondisyon ng ating kalsada ngayon sa Metro Manila is, so alam naman natin na sobrang traffic, sobra talaga. Yung tipong mga 10 kilometer lang yung layo is aabutin ka pa ng 1 oras. Totoo yan. Pero pagdating naman sa mga mototaxi, alam naman natin na nakakasingit-singit, di ba? Sila dahil hindi naman ganun kalaki yung kanilang sasakyan, so pag may mga espasyo is nakakalusot-lusot din naman sila. So mas mabilis yung travel time nila from point A to point B, at kapag na-drop na nila yung pasahero nila ron is meron silang another chance na maka-pick up ulit ng another passenger at ma-i-drop nila ulit sa susunod na destination. So ganun lang kabilis din kung paano ang kalakaran sa mototaxi. So point A, point B, drop, point A, point B ulit. So ganun, pasingit-singit lang din dahil ang kalsada ay kasya naman sila. So kahit sabihin natin na maliit lang din ang binabayad ng mga customer kay mototaxi rider, sabihin natin na minsan may mga 70 pesos, sabihin natin mga 100, diba? Pero kapag naipon naman yon at paulit-ulit na ganon ang binabayad sa'yo at nagawa mo bumiyahe ng hanggang 12 hours ang tagal mo sa kalsada, sigurado naman na meron kang maiuwi sa pamilya mo ng nasa 1.8 to 2K kada araw. So yun ang naging factor ko, kaya naisipan ko na lumipat from Lalamove driver going to mototaxi rider. Ayun. Pero sana
sana naman sa aking mga viewers dyan ay samahan nyo pa rin ako na subaybayan sa mga aking mga susunod na i-upload na video. Well, ang aabangan nyo sa mga susunod na i-upload ko na video is about naman din sa, syempre sa mototaxi, yung mga biyahe ko na gagawin, yung mga biyahe ko sa gabi, yung mga na-encounter ko na mga pangyayari sa akin araw-araw, i-share ko sa inyo yun. Yung mga possible na problema na pwede kong mapagdaanan, yung mga buhay ko sa kalsada about sa mga naisasakay ko na pasahero, yun yung mga pwede nyong abangan sa akin. At syempre, mabibigyan ko kayo ng idea kung paano nga ba magtrabaho bilang isang mototaxi. May bibigyan ko kayo ng idea kung magkano ang kinikita ko sa araw-araw. At syempre may bibigyan ko kayo ng idea sa mga lugar na napupuntahan ko, especially sa gabi. Yung mga lugar na medyo hazardous, yung mga lugar na medyo delikado puntahan, is makikita nyo sa video at ma-share ko sa inyo yung mga pangyayari na pwedeng mapulutan nyo ng aral, mabigyan ko kayo ng idea. So yung mga magagandang mga na pagdadaanan ko is mapapakita ko sa inyo. Yon. So isa lang naman din ang ating layunin kung bakit tayo nagtatrabaho sa kalsada. Ayun ay yung para kumita. At syempre kahit tayo ay move it na bilang isang mototaxi rider, ay hindi pa rin ako makakalimot na mag-upload pa din ng mga video patungkol sa kay Lalamove and kay Transportify, or para sa ating mga viewers na may mga katanungan pa pagdating sa ganung klaseng trabaho, ay pwede nyo pa rin akong tanungin at hindi naman ako mawawala. At ako ay nandito pa din. So paminsan-minsan ay mag-upload din ako ng mga video patungkol sa kanila, or yung mga bagong update na malamang ay hindi nyo pa alam, ay pwede ko pa rin i-share, at pwede pa rin ako mag-upload ng video kay Lalamove and kay Transportify. So yun nga, tulad ng mga aking sinasabi ng mga nakaraang video, ay sana ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat. At alam naman natin napakainit ng panahon ngayon, so kailangan natin na uminom ng maraming tubig at konting lamig lang din sa kalsada, at wag masyado iinit ang ating ulo. Okay, sige, maraming salamat po sa inyong lahat, at ingat po tayo lagi.